good morning mga kababayan, mga kapaps, Luzon, Visayas at Mindanao. Dito naman tayo, kita-kita tayo sa ating maliit na vlog mga kababayan. Good morning at malapit na ang Pasko mga kababayan. Merry Christmas in advance sa inyo lahat mga kababayan. God bless us all sa ating mga kababayan yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ibang bansa, Merry Christmas sa inyong lahat mga kababayan. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay, sa inyong mga trabaho. Maraming salamat dahil sa mga biyaya ng Panginoon na patuloy niyang pinagkakaloob sa ating bawat isa mga kababayan. At mga kababayan, pag-usapan po natin ng kaunti itong nangyari sa ating Undersecretary na si Cabral sa DPWH. Alam niyo naman po mga kababayan kung anong nangyari sa kanya doon po sa may Tuba Benguet, na ang sabi ng kanyang driver, una pumunta sila doon sa may gilid ng bangin at nag-sightseeing kasama ang kanyang amo at ang kanyang driver mga kababayan. At pagkalipas ng ilang minuto may dumaan ng mga pulis, sinita sila, pinaalis sila, pero hindi pa pala sila umalis, nandun, tumigil pa rin sila doon. Tapos binalikan sila ng pulis, tinanong sila kung ano nangyari, may sira bang sasakyan o ano or what. Sabi nila okay naman sila, so umalis na sila. Tapos punta daw sila ng Baguio, sabi ng kwento ng driver mga kababayan ha. Kwento ng driver na pumunta sila ng Baguio at kumuha ng hotel. Tapos sabi ng driver, bumalik sila doon sa kinaroroonan nila. Nagtingin-tingin na naman, nag-sightseeing na naman doon mga kababayan. Tapos sabi ng driver na umalis siya, sabi ng kanyang amo, iwanan muna siya. Pero kung ako ang driver mga kababayan, ako ang tatanungin sa driver. Kung ako ang driver at andun ang amo ko na nag-iisa, hindi ko siya iiwanan. Iiwanan ko siya siyempre, siguro malayo ako ng konti. Siyempre amo ko siya babantayan ko siya baka mamaya anong mangyari. Kasi pananagutan mo ikaw yung kasama, dalawa lang kayo So ibig sabihin dapat may responsibilidad ka. Kahit sinabi ng amo mo na, kuya doon ka muna, ako'y mag-iisa lang dito at ako'y mag-muni-muni. O diba? Pero dapat hindi ka lumayo nang lumayo at nang lumayo at nang lumayo. Hindi mo dapat iniwan ang iyong amo. Diba? Sa akin yun mga opinion mga kababayan. Yun na nga ang nangyari. Namatay siya, namatay yung nahulog sa bangin. At sabi naman daw ng DILG walang foul play. Pero ito naman ang kanyang may bahay na isang engineer, ayaw ipa-autopsy itong kanyang labi. At nakita nyo naman sa interview ang tsura ng kanyang mister ay medyo parang hindi malungkot naman, hindi super. Yung ibang may bahay siguro hindi ganun na sitwasyon na makikita mo, naglolopasay ka kung ano ang gagawin mo, umiiyak ka. Siya hindi, parang normal lang, parang kunting sad na nararamdaman niya mga kabayan. So may mga tourists na iba-ibang mga tourists mga kababayan. So sa inyong mga pananaw at isa pa mga kababayan, dun sa pinangyarihan ng nangyari, dapat ang ating mga kapulisan ay sinecure agad ang kanyang mga belongings, personal belongings ni Undersecretary Cabral, katulad na papanood natin sa pelikula na all the belongings will be secured para kung ano ang mga kailangan, lalo na ay kasama siya doon sa flood control mga kababayan. So marami siyang ebidensya na itatabi. So sana sinecured ng mga pulis ang kanyang cellphone, kung ano man ang natira doon sa loob ng sasakyan, at kung ano man ang nakita nila sa kanyang katawan, dapat po doon secure para napapanood natin sa mga movies, mga crime scene mga kababayan. So ang balita nga doon mga kababayan, parang na-discharge sa mga kapulisan doon. Kulang, mali ang kanilang ginawa mga kababayan. So maraming anggulo na dapat maano ng ating kapulisan, kung ito ba'y suicide, kung ito ba'y may foul play, kung ito ba'y nahulog lang talaga o disgrasya lang talaga, nahulog sa bangin mga kababayan. So maraming haka-haka sa kanyang pagkakamatay kasi
Sa totoo lang, marami siyang alam sa mga flood control kasi siya ang undersecretary, marami siyang pagkakaalam. Ngayon, paano na makapagsalitang patay mga kababayan? So, kita po natin na maraming involved doon sa mga ghost projects mga kababayan. So, isa sana siyang susi para malaman natin ng taong bayan kung sino-sino pa ang mga taong involved diyan sa flood control na yan, sa mga pagnanakaw na yan ng mga trilyones na mga kababayan. Kaya sana itong mga taong ito na involved sa ghost project, sa mga pagnanakaw sa kabayan ng bayan natin, at dapat mabantayan ng ating mga kapulisan, mabantayan ng ating otoridad ang lahat nilang mga properties, ang lahat nilang mga belongings dyan. Kaya namatay mga kababayan, dapat sinecure yun. Kaya kanyang mga laptop sa opisina, sana pati laptop niya sa opisina, yung kanya ka pa mga gamit doon sa opisina, sana ma-secure ng gobyerno mga kababayan. So please comment down below dyan mga kababayan sa ating munting vlog at sa ating pagkita-kita. Please comment down below para dumami naman ang ating mga communities mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong mga panonood. God bless us all. Ulitin ko mga kababayan, Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong hanap buhay at sana matuldukan na itong ghost project at mga flood control at mga katawalian sa ating bayan. O kung hindi man matuldukan, ma-minimize kahit mga 60% kasi ang laki nawawala sa kaban ng bayan natin mga kababayan, na para sana sa ikakaunlad ng bayan natin. Nakita nyo mga kababayan, ang lalaki na nawawala sa kaban ng bayan natin kung still tumatakbo ang ating gobyerno. Ibig sabihin kaya ng gobyerno, lalo na kung hindi sila nagnanakaw, lalo gumaganda ang bayan natin mga kababayan. So sige, dito na lang tayo mga kababayan. God bless us all. Bye bye.